Problema sa mataas na presyo ng bilihin, nais ng mga Pinoy na matugunan ng mga mananalong kandidato. Balitang hatid ni Roland Umangay. Sa loob ng higit 2 dekadang pagbebenta ng mga basahan, halos hindi raw nararanasan ni Lola Betty na gumaan ang buhay. Kaya ang sana niya, Sana bumaba ang mga presyo ng mga bilihin. Kasi tumaas lahat eh. ganyan din ang hinaing ni Lola Felicidad. Madalas daw kasing napapako ang mga proyektong ipinapangako ng mga nananalo sa eleksyon. Mayroon naman pero medyo hindi matatapos. Tapos sa susunod na naman tatapusin yung mananalo. Ganon. Higit 10 taon nang namamasada ng tricycle si Tatay Pedro. Ang sana niya ngayong eleksyon, pagandahin ng mga mananalong kandidato ang buhay ng ordinaryong Pilipino gaya niya. Siguro ang number one, ekonomiya po. Para medyo magmanggaan naman ang buhay natin. Bagamat malimit ang paalala sa tamang pagpili ng iboboto, hindi pa rin umano nananalo ang mga karapat-dapat. One of the things na nakikita ko po dito is yung patronage system. Gumagamit sila nitong tinatawag nating strongman image na instead of yung mga voters sinitignan yung platform ng isang kandidato, hindi na yun ang nagiging basis nila. Titiyakin naman ni Van Allen na magiging matalino siya sa pagpili ng iboboto sa darating na May 12 elections. Ang paalala niya sa mga kapwa kabataan, Sana mamili sila ng mga kumakandidato na matino sa alam nilang may magagawa at tama. kasama si Jing Dakanay, Roland Umangay, One North Central Luzon.